Here are my tour mates. Hello. Hi. Cheers, Cheers! cheers! And kung gusto mo lang naman din akong saktan, kuya, wag mo na akong saktan sa pagboboxing sa ibang paraan. Like sa... Hi guys, welcome back to the channel. So it's our second day here in Siargao, Philippines. Today guys, we're doing a land tour. So apat yung mga stops na pupuntahan natin. First is yung Coconut Mountain view, yung mountain, tapos maraming coconut na background. We also go to Magpupungko Rock Pools. And then pupunta tayo sa Maasin River, and then last is Sugba Lagoon, yung may mga cliff jumping, no. Nandito pa rin ako sa aking hostel, Rucksack Hostel. May swimming pool sila dito. And then dito nagva-volleyball kahapon yung mga AFAM na. That's the room, so yun. Pretty okay naman siya. Malaki siya na hostel, and comfortable naman yung bed. Siguro may only concerns are yung mga toilets. Medyo marami ng sira. For example, yung bidet, sa isang toilet sira yung isang bidet. Sa isang toilet sira yung hindi malak. So, siguro yung mga minor na yun lang. I hope that the management would fix them. Kasi alam ko bago lang to eh. Like 2014 or 2023 lang. So, mga 1 to 2 years pa lang siya. But yun, may mga sira yung toilet. Kasi hostel, no? Tapos usually mga AFAM pa yung mga tao dito, mga bagets, no? So siguro pag gumagamit sila medyo hardcore. So ayun lang naman. But all in all, it's a chill place naman. Tahimik pa yan siya mamaya, pero mamaya pag gising na yung mga tao, iingay na yan. Kasi 7:30 to 8:15 daw ang call time. Susunduin ako dito sa aking hotel. Kapag yung inyong hotel is within General Luna, nagbook pala ako ng aking tour via Klook, no? So it's around 1,900 pesos. But if you use my discount code Marvin sa Mako Klook, syempre mapapababaan nyo pa yun. Nagbook ako ng tour via Klook, tapos in-input ko na rin doon yung aking hotel. Tapos if within General Luna, free na yung hotel pick up. So nag-aantay lang ako. Sabi kasi na be on time, 7:30 to 8:15. Kasi anytime during that time range pupunta yung tour guide dito. So 7:30 pa lang nandito na ako sa aming lobby. Ayan. Inaantay ko na lang na dumating sila. And then tara, let's go. Day 2 in Siargao. Ayan, may mga bean bags dito. Hindi tayo masyado nakapag-hotel tour kahapon, no. Ayan, marami silang mga rooms. Ang room ko is nandito sa pinakababa, but yan, marami naman silang mga rooms dyan. Let's go. Grabe yung mga foreigner, no? Sipag nila mag-jogging. So tinawagan ako ng tour guide. Sabi niya labas ka na dito. Kasi yung, kung naalala nyo yung hostel namin, di ba papasok doon? Sabi niya labas ka na dito sa may highway para siguro didiretso na lang dito. Hindi na sila papasok doon sa may sa amin. So antayin na lang natin yung van. Siargao on a very early morning. Ay, hindi naman early. Sa akin, very early. 7:30. 7:40, ganyan. Guys, first stops to 4 stops namin dito sa Mountain View. Ala, tama ba? Coconut View pala. Coconut View Mountain. So, kung makikita nyo dito, makikita yun, ang dami mga lush green coconut trees, no. Parang nakakita ko to dati nung bumagyo sa Siargao. Parang maraming mga puno na pakita ko sa inyo. Maraming mga puno yung natumba dyan eh. So ito ba ito na lang yung mga natira, no. So siguro before the bagyo, mas ano pa yan, mas anong Tagalog nung parang mas ano pa siya, mas marabong, ganon. Mas marami pa siyang umuusbong dyan na puno. But anyhow, marami pa rin naman. Pero siguro dati mas okay. Ayan, konti lang kami. So sa tour namin guys, 3 lang kami, 'di ba? Yung dalawang magjowa na foreigner and then ako. So it feels like a private tour. Hindi yata peak season ng Siargao ang itong month na to. February ngayon guys eh. Tingnan niyo, 'di ba usually maraming tao dito? Or late lang kami. It's currently 8:30 AM, no?
So, tingnan nyo, parang sa amin lang yung buong ito. Pag nakikita ko kasi sa social media, di ba, may mga human drone pa dito. Gumagano pa sila. Parang wala naman dito. And wala naman masyadong. Siguro or a sunset. Baka mas marami dito kapag sunset. Sige lang, kuya. Thank you. But yeah, basically that's it. Sure, ayan, may kumakonti naman dito. May mga Filipino na rin dito. Ilaban natin ng Pilipinas, ate girl. Nagpa-picture na rin ako sa aming tour guide. Check ko nga yung photos niya. Ayan, cutesy. Hindi lang masyadong pantay, pero okay na rin. Ayan, medyo cute naman. Mapakita ko sa inyo. Follow nyo na lang ako sa aking mga social media accounts para doon yung real-time update. Ay, parang okay din to. Chucks. Pwede na yan, laban na yan. And medyo quiet yung area, no? Pag nakikita ko kasi to sa social media, super ingay niya, tapos may mga batang nagbebenta ng mga bamboo straws, diba? Pero yung makikita ko sa mga vlogs, eh. But ngayon, it's pretty laid back, at siguro, breakfast na lang tayo, parang nagugutom ako. Nung nasa Europe ako, nag-intermittent fasting ako. Pag nasa Pilipinas naman ako, lagi akong gutom, no? Bumabalik, tumataba ulit ako. Parang sabi ko sa yes, pumapayat na ako. Tapos nagstay lang ako ng few weeks sa Philippines. IB, ang taba ko na naman. I'm back to my original plan. I'm back to my original plan. Bobo. Wala bang tour guide sa inyo? Meron. Kaso 3 lang kami. Baka matapos agad. Parang gusto kong kumain. Or ano na lang. Tinapay na lang. Hindi tinapay kaya. Burger. Burger? Meron kayong croissant? Wala. Hindi, so joke. Magkay ka kuya sa vlog. Hey, kuya. Sa baba may picture. Hello. Nice vlog. Magkano yung kape kaya? 30 po. Guys, natawag na tayo. Wait lang kuya kasi mainit eh. Nagkape lang ako kasi parang hindi gumagana yung brain cells ko. Kuya, wait lang, natatapon kasi pag binibilisan ko kuya. Wait lang. So yun guys, sobrang magkalapit lang pala yung Coconut View Mountain, tsaka itong Maasin River. Ito yung ating second stop, no? Maasin River. Parang 5 minutes lang ba yun na drive or wala pa? Binibenta sila mga sea something. So magstay lang daw dito ng 30 minutes yata. Tara, baba tayo. Sulitin natin yung 30 minutes. May entrance ba dito? 30 pesos. Diretso na kami kuya. 30 pesos per person. Tunin yun ito namin. Wala, umuulan. It's raining, man. Sheesh. So may entrance dito guys na 30 pesos. Pero since kasama na siya sa tour, hindi na kami nag-entrance. Do you wanna say hi to my video? Here are my tour mates. Hello. Hi. It's raining. Yun guys, ang lakas ng ulan. Sheesh. Pero ito yung Maasin River, may mga boat sila dito na. Kaya magkano kapag magbo-boat dito, for example? Magkano kapag magte-take ng boat? Mga 15 minutes punta na kayo dun sa Sumos Lagoon. Magkano yung 600 oh, 600? for 3 person. For 3 na yan? Ayan guys, kung gusto nyo 600 pesos, ay tatlong upuan na 15 minutes na pag ganun. Kaso ang lakas ng ulan, tignan nyo. Then coming back here? Went to Spain last December. Yeah. I love Spain. Where, Madrid? Madrid and Barcelona. Barcelona. There are some islands there that are actually cool. Okay. Mallorca is. Oh yeah, I've heard that. And But then, Mallorca too. you're from, where are you from in We're from Madrid, Madrid? Okay. but we're actually born in Venezuela. Oh, okay. Latin America. Okay, yeah. Yeah. Nice. So how long are you staying here? And we arrived just yesterday. Oh, okay. It's our first time in Philippines, and we're going first to Surigao. We're staying like 5 days, Okay. and then going to Cebu. Cebu. Oh, Cebu is also nice, yeah. Yes, we're going to Malapascua to see the treasure. Oh, yeah. And then we're staying like for 21 days. So Wow. Yes. Only the Philippines or other Asian countries as well? only the Philippines. Alright, cool. Yes. We've been waiting for this trip since like 6 months. Oh, wow, nice. A lot of plane planning. Oh, nice, yeah. Yeah. I hope we have a great time here. Thank you so much. Thank you. So yun guys, nag-stop muna kami dun sa Maasin River kasi ang lakas ng ulan. So, proceed muna kami sa next stop. Baka balikan na lang namin later kapag okay na kasi sobrang lakas talaga ng ulan. Yeah. Share, Yeah, the weather is so nice. Hello. Umuulan guys. So, kailan kami nag-land tour, tsaka naman umulan. Kahapon ang init.
So yun guys, magsusugba lagoon na lang muna kami kasi nga umulan, no. So sasakay tayo ng boat dito. Ayun, yan yung mga boat na sasakyan papuntang Sugba Lagoon. Pero magre-register yata muna kayo dito. Tanong natin kung magkano. Kasama na kasi sa tour namin yung entrance fee. So hindi ko alam kung magkano. Tanong natin. DIY kayo, ito yung steps. Ay, tinakpan ni Kuya. Step 1, registration. Step 2, book a tour. Step 3, payment for user's fee and wharfage fee. And then step 3B, boat payment. Magkano kaya yung payment? Hindi natin alam. No? Tinanong ko na kung like DIY kayo, for example, ang entrance fee 50 pesos, terminal fees 10 pesos, tas ang boat fees 2,150, good for 6. So magkano yung isa yun? 2,150 divided by 6, 363 per person, no? So kung mag-isa ka lang, mag-book ka na lang talaga ng tour. Kagaya ng ginawa ko, no? Yung parang naka-clock tour ka na lang kasi kung magdi-DIY ka at mag-isa ka lang, medyo mahal ang boat. Unless makishare ka dito, no? Kung meron ding mga ibang pupunta sa Sugba Lagoon. Pero I think the best way kung solo at on a budget, mag-book ka na lang ng tour kasi kasama na siya sa binayaran namin sa clock. And si Kuya na yung nag-aayos. Kumbaga, sitting pretty na lang kayo, antay na lang kayo na umariba na sa boat. Pero kung adventurous kayo at may budget naman at marami kayo, go for DIY, pwede naman. And guys, rain or shine, just go. Ay, saan ba kami? Hindi dito? Ah, dito. Thanks. Guys, ito na yung next stop. Super ganda. One of my favorite spots here in Siargao, Sugba Lagoon. Ang lakas ng ulan, nakakainis. Ayan, dyan yung famous na cliff jumping spot, no? Kita nyo ba? Ayan. Tapos super high tide ngayon kaya parang ang babaw lang ng cliff jumping kasi parang malapit na yung tubig dito. Tapos ayan, sobrang lakas ng ulan. Kanina 'di ba kami nag-boat. As in, inaano namin, sinasagap namin. Tama ba yung Tagalog ko? Sinasagap namin yung buong ulan. But it is what it is. Tapos I think hindi kasama yung renta dito sa mga ganito dun sa tour, ha. Kung gusto nyo magganyan, I think extra expensive. Dito, tanong natin. 20? Ang bangka? Ay, ano to? Maintenance. Okay, 20 pesos. Thank you. And guys, so wala masyadong tao ngayon. Hindi ba talaga peak season, kuya? Ano pa? Mga April, May, ayan. Wala masyadong tao kung gusto nyong tumalon-talon dito ng unlimited go. Ay, ang ganda, no? Tignan nyo, oh. Ang ganda ng crystal clear water. Yeah, parang gusto ko maligo, no? Sarap maligo dito. Ligo tayo, guys. May bayad ang table, no? Parang last time na punta ko dito, wala pang ganito. Parang may first floor, second floor pa sila. But now, ano na lang siya, parang first floor, and then ang table is 100 pesos each, ganyan. So kaming ng mga ka-tour mates ko, magsishare na lang kami sa isang table, ganyan. Ayan na, ready na sila. Parang gusto ko rin tumalon dyan. Ayan, no. Sayang wala akong camera na parang water resistant or waterproof, no. Para mag-dive, mag-jump tayo, may camera. Wala eh. Itong DJI ko hindi naman to water. Pero sige, mag-abang tayo na may tatalon tapos videohan natin. Ayan na. Sige, maliligo na muna ako, guys, ha? Or magsabay tayo maligo dito, charing. May mga jowa, wag tayo dyan, dapat single lang. Ay, may isda, oh. Parang gusto kong maligo. Yung guys, nagpalipad si Kuya ng drone. Hi tayo sa drone. Okay, jump! 1, 2, 3.
pa. 1, 2, 3. Oh, share daw sa ini. Grabe, mas sinurga lang din ba? Ito na pa sa kanya, sister. Kasi, ikaw na lang, sir. Pakita na kami ng nandun ato. Hi, Siargao. Ang fix niyo, sir. Marvin Samako. Okay, hi. Okay. Doon ko kasi hindi ang lalaki ng mga mukha eh. Grabe siya. Ama! Oh, Di may go. 1, 2, 3, 4. Isa pa, 1, 2, 3, 4. Ay, may Jai pa, may Okay, sige. Laban. Ay. Atras na kasi, kaya video yan. Hindi ka na muna. Teka na po muna. Yes! Yan. One, two, three, four. Yes, sir. Thank you. Sa tanan silpo na ako taganaan, dyan lang pa ako. So, hindi na kami nakasakay dito pero may mga ganyan sila oh. Gusto nyo mag-kayaking. Sige ah. Sige ah. Okay. Sarap maligo. Pwede maligo lang ako dito. Ayan, magpapadrone si kuya. Sarap na may drone, no? Bibili na yan. Pure pressure. Guys, tumulon ako dun sa cliff. Tapos merong pa-drone si kuya tour guide. Pag may dumadating na merong tatlong, hello, good morning, welcome to Sugbalagot. But anyway, nagtalon ako. Tapos may pa-drone sila. I'm not sure kung may extra bayad, no? Kasi yung tour guide yung film ng drone. Tapos sabi niya isasend daw niya sa amin mamaya. Update ko kayo kung may bayad or kasama na siya sa tour namin, ha? Kasi check ko kung maganda naman. Laban tayo. So guys, tapos na tayo sa Sugbalagon. I-summarize lang natin yung travel time, no? So from General Luna, pinakauna natin is yung Coconut Mountain View. Mga 30-minute ride yon. So from Coconut Mountain View to Maasin River, mga 5 or less than 5 minutes. So Maasin River to this port, mga 10 minutes. Tapos this port going to Sugbalagon, mga 30 minutes. So pagbalik mo, mga 30 minutes din. And now we're going to our next stop. Lunch yata muna, no? Tapos meron pa tayong Magpupungko Rock Pool. I'm not sure kung babalikan namin yung Maasin River, no? Kasi kanina parang hindi naman kami pumasok. Guys, lunchtime na. Dito kami sa hindi natin mabasa yung eatery. But yeah, dito tayo sa kakain sa Palangkarindria. Hindi ko, kasama ba to sa tour or kanya-kanya? Hindi ko rin sure actually. Guys, mga Pinoy food. Tayo magkano yung ano ba to, parang combo or isang ulam? By serving po. Magkano kapag isang karne gano'n? Magkano is tatay. Or iba-iba yung presyo? Iba-iba po yung Ah, price. okay. Like yung gulay po 50 per serving, tapos yung mga meat po 100%. Okay, go. Thank you. Hi ka dito. Pinapanood ko kasi pupunta kami ng Japan. So kumukuha ko ng mga para bang Tips. tips. Siyempre mga budget. Sabi mo, sana punta kami ng 15 to 20 seconds. Itong mas? Next week. Next. Wow. Yeah, 8 days kami. So we're going to Tokyo first. Siguro mga 2.5 days. Then Kyoto. Hey guys, may mga namit tayong viewers. Hi, Marvin. Thanks you. Isa pa ako Enjoy Marvin, Japan. pagdag mo naman ako. San Francisco. Wow, enjoy Japan. Nation family. Okay, guys. Thank you Marvin. So yun guys, ito yung ating food. Nag-order lang ako ng
umbay at or adobo and then gulay. Ito is 100. Ito is 50 pesos. I'm not sure kung magkano yung kanin. Sabi naman ni Kuya Tour Guide, 200 pesos daw yung budget namin per person. Kasama na siya sa tour. Pag mag-exceed, babayaran mo. So, I think hindi pa ako nakaka-200. Bili pa ako ng soft drinks. Soft drinks. So guys, our next stop, the Magpupungko Rock Pools, no? Ay, may entrance din ulit dito. Kano kaya dito? Yeah. Okay, I'm not Subscribe allowed kayo to go with you in the rock pool. Okay. Maybe I will turn over you a tour guide here in Magpupungko. Okay. So yun guys, dito tayo sa Magpupungko. Meron daw dito entrance na 40 pesos. But again, covered na siya ng aming binayaran sa tour. So hindi na kami nagbayad. And then, yung tour guide namin, hindi siya pwede mag-assist sa amin dito sa Magpupungko. Parang meron silang specific tour guide lang dito sa Magpupungko. Tapos yun, sasamaan kami ni Kuya. Naririnig niyo ba ako? Mag-microphone na ako. Tapos, nga pala kanina, di ba, nagkaroon ako ng drone shot sa, doon sa Sugbalagon. Hindi pala namin tour guide yun. Ba't niya ako kinausap? Kasi kasabay ko siya sa boat. So, kala ko tour guide namin siya. Di pala namin siya tour guide. Nag-offer lang siya ng free na drone shot. Ang bait ni Kuya. So, parang tour guide siya nung iba. Parang yung mga nakahabal-habal yata, ganun. Ay, yung nakatuktok. Pero pinasa niya sa akin, walang bayad yung nag-offer lang siya kasi nakausap ko siya sa boat. Yan guys, ito na yung Magpupungko. Wala, nakakaitim dito. Lagot tayo. Medyo high tide pa ng konti, pero sabi naman ni Kuya, maya-maya daw medyo huhupa yung tide. So mas better natin makikita yung mga pools. Mag-mic na siguro ako kasi mahangin dito. Okay. Meron pala ditong trail, guys, sa Magpupungko. Ayan, oh. May hagdan dito. Dati kasi doon lang kami sa may mga bato. May mga bato-bato dyan, di ba? Ngayon dito kami pinadaan ng aming tour guide. Ayan. Nagpapahuli lang ako kasi nahihiya ako mag-vlog pag may nakakarinig. Ayoko mag-vlog pag may nakakarinig sa akin, no? Kanina nga nung nagla-lunch kami, nahihiya din ako mag-vlog kasi kasama ko itong sila mga foreigner. Although mababait yung magjowa na to, di ba? Taga Spain daw sila. Pero nahihiya ako. So wala na kayong binayaran sa lunch, no? May budget naman na 200 pesos. So maganda, no? Hindi ko nga na-expect na libre yung lunch dito sa land tour na to. Meron na palang libreng lunch. Pero sa karinderya. Ayan, papasok tayo sa cave. Let's go. Ayan na guys, yung Magpupungko rock pools. Apo. So yan. Pag low tide yata dyan guys, medyo mas makikita mo yung maglo-low tide pa yan, Kuya? Okay. Okay, go. Tara, samahan tayo ni Kuya. Iwan ko muna yung camera ko kasi hindi to waterproof. Cellphone muna yung gagamitin ko. Tapos pupunta kami doon. Iwan lang namin yung gamit namin. So guys, ito yung Magpupungko rock pools, no? Medyo high tide lang kasi ngayon. Pero mamaya kapag mag low tide, mas ma-emphasize yung mga rocks na rock formation doon. Tapos merong area na parang pool. So parang napapalibutan siya ng mga rock formations and then may pool area. I think these are limestones, no? Tama ba yung pagkakabasa ko? Parang nagbasa-basa ko lahat limestone na parang ang cause niya, parang after thousands of years ng siguro mga erosions or mga natural phenomena na nangyayari. Siyempre yung limestone, yung ibang limestone galing yan sa mga shells, ganun, no? Siguro yung mga rocks, yung mga shells na naging pino-pino siya, and then nabuo yung mga different stones na to, ganyan. Yung mga strong yung foundation, nagstay sila. Pero yung mga weaker foundations na stone, kapag for example, aalon siguro, natatangay yung mga smaller or yung mga soft na parts ng limestone. So para mayroong pool, no? Pakita ko sa inyo. Parang pangit ko mag-explain. Di ba, for example, ito may mga stone dyan. Ito yung mga stone na yan, yung nanatili, sila yung mga hard limestones. Pero yung area nito siguro softer limestones. So no, kapag nag-erosion or yung mga tide, siguro natangay yung area nito. So parang nagkaroon siya ng pool, no? Pool area dito. Tapos yung mga matitibay, ayun, nagstay.
Sabi ni Kuya, tignan mo biglang dumami yung tao. Di ba kanina pagpunta namin wala pang tao? Ngayon tignan nyo, ang dami ng tao. Kasi malapit na daw mag low tide. Pag nag low tide daw napupuno ng tao dito. Tignan nyo, puro ano di ba? Wala namang Pilipino dito. Meron namang konti lang, pero mas lamang yung hindi Pilipino. Tinanong ko sa tour guide namin, sabi ko, Kuya, anong months or anong time of the day ba yung low tide, high tide? Wala daw specific. This time, ano ba ngayon? March, hapon daw ang low tide. Pero there are months daw na nasa umaga yung low tide. So better siguro yung magpupunta kayo dito, you just ask the mga tour guides, or pwede nyo namang i-search sa Google siguro kung ano yung best o ano yung time ng low tide. Kasi pag high tide hindi ma-emphasize yung pool ganito. Hindi siya masyadong ma-emphasize. Hindi ko lang nadadala yung camera ko doon kasi hindi waterproof yung camera ko, so baka matumba ako, masisira. So dito lang ako sa may lang tayo, stone. And then yan, masarap lang maglangoy-langoy dyan, no? Zoom natin. Guys, parang hindi ko pala masyadong nabigyan ng justice yung magpupungko rock pool, no? Kasi high tide kanina. Ilalagay ko na lang yung mga naging picture namin dito. Ay, sorry kuya. Picture tayo. Okay, ayan, lagyan na lang natin yung mga pictures natin dito sa magpupungko rock pools. Yan. Nakigamit nga lang ako ng cellphone ni ate kasi para hindi na mabasa yung phone ko. Sabi niya, kanya na lang din gamitin, ni airdrop na lang. Sabi ko, okay. So ngayon na, binalikan na natin yung ating pinuntahan kanina na hindi natuloy dahil maulan. So we are here at Naasin River. So ito siya guys. Ayan, diba? Better, hindi na siya maulan. So again, meron mga boat dyan. Tinanong ko na si kuya kanina, 600 daw, 3 ang pwedeng sumakay. So kung 3 kayo, tigma magkano lang? 200, no? Yan. Nalala ko dati may picture kami somewhere dito sa Balsanay. Tapos meron ditong parang punong pa ganun. Tapos sumabit kami dati nung kabataan. Like mga 7 years ago pa yun. Tapos kami nagsuswing kami dyan sa coconut swing. Nasaan na kaya yun? Nawala na yata. In 30 minutes, maybe, or 40 minutes. Okay, sure. Okay, thank you so much. Okay, Parang nawala na. Kuya, wala na yung coconut dito, no? Ayun, sila rin dyan. Naputol ng bagyo? putol na yan. Saan ba yun? Ay, ito yun? Oh, ito yung coconut dyan, naputol na sa bagyo. Oh, Sayang. sayang Yan yung guys. talaga dito. Yun yung pinupuntahan dito dati, di ba, no? Wala na pala guys. Ayan, no? Yan sila tumatalon dati. Oh, dito yung tumatalon dati na sa akit ka dyan. Nitong last na bagyo lang yun? Nung bagyong Odette lang? Ayun guys. Yung bagyong Odette pala wala. Oo nga dito nga yat din. So ngayon meron na dito ang ganyan guys. So, pwede kayong tumalon dito. Cliff jumping na lang or Camping na lang. sayang wala na dito, no? Kaya pala yung kaibigan ko nagpunta dito si Jinky. Sabi ko, ano ka ba dito? Nag-swing ka sa Maasin? Sabi niya, wala namang swing doon. Yung pala, wala na pala siya dito. Ay, kuya, pwede ka lang mag-ano dito. Ligo-ligo na lang, no? Ganun na lang yung magagawa mo dito. Nakakapanghinayang talaga yung swing dito. Yun yung nilook forward ko pag Maasin River, yung swing dito. Kailangan ng upper body strength din dun Yan, papalipad sila ng drone. Hey guys! Welcome to Siargao. Ayan, tatalong kayo? Hindi. Ayan. Cliff jumping na lang dito yung dating swing. Pwede naman kayo tumalon dito, maganda rin. Iniisip ko kung maliligo pa ako dito. Parang ayoko na kasi mabasa Ayan, magdo-drone sila. Ayan guys, so kung gusto nyo ano ba tawag dyan? Boating? Kayaking. Basta yan. Yan yung 600 ayan. Iikot nyo siya ng 15 minutes daw dito sa Yan, basically ang Maasin River, no, ang activity niya na boating, yung jumping, cliff jumping, and then picture taking. Yan, pwede kayo mag picture taking dyan sa mga bulaklak, ganun. Or mag picture taking kayo dun sa balsa. Although meron namang mga kung wala kayong kasama, meron mga nagpipicture na mga local doon, but magbibigay lang kayo ng tip kahit magkano yung gusto niyo. Yan, parang sila ate na gano'n sila River cruise.
Cruise ba tawag kapag maliit lang na river? Or Rojun? Try, Rojun cruise. Wali. Guys, marami din pala, naman palang mga nagbo-boating din dito, no? Pero mas maganda nga kung meron kayong ka-share para maganda rin siguro kung may kasama kayo para may kalampungan kayo. Charing. Pero in fairness dito sa may Maasin River na malakas yung signal ng data. Syempre sa General Luna malakas yung signal ng internet. Sa Sugba Lagoon parang walang internet nun. Yung parang may cliff jumping, yung maganda. Sa Magpupungko, parang meron din, no? Meron parang internet doon. Ang wala lang talaga sa may Sugba Lagoon, tsaka minsan sa along the way, may mga areas lang na remote areas na medyo mahina yung internet. Pero sa General Luna, yung hostel din namin, malakas yung internet. So if nagbabala kayo na for example, mag-work from Siargao, mostly naman yung areas okay yung internet nila, so I think it will not be a problem for you guys na mga nagbabalak na mag-Siargao or mag-work from Siargao. Guys, kung mahilig kayo mag-volleyball, perfect yung hostel na to kasi may lagi silang volleyball dyan every afternoon. So yung kakatapos nga lang ng aming land tour, no, maaga siya natapos, parang before 3 nandito na ako sa hostel. Supposed to be parang 5 PM matatapos, kaso 3 lang kasi kami, tas ulan pa ng ulan. So kapag umuulan minsan nagsasabi yung mga kasama kong foreigner na tara next stop na lang tayo kasi maulan, ganun. So mabilis natapos 3. Nagpahinga lang ako ng mga 2 hours, 2.5 hours. Tapos may chika ko, di ba, nasa hostel ako dyan. Tapos may bagong dating yata, ewan ko kung bagong dating siya or ngayon ko lang siya nakita sa room namin. So taga England daw siya, parang siguro mga early 20s yung kanyang edad, ganun. Eh di pagpasok niya, nandun ako sa room. So pagpasok niya, sabi niya, "Hey, what's up?" ganyan. "Where are you from?" ganyan. Parang nakapag small talk siya, di kwentuhan naman kami. Sabi ko, "I'm from the Philippines." ganyan. Tapos bigla siya naghubad. Tapos sabi ko, "Oh my God." Tapos ang ganda ng katawan ni Kuya, may abs, ganyan. Tapos kwentuhan pa rin kami, ganyan. Hanggang sa napunta na kami sa, sabi niya na, "Anong plano mo today?" Sabi ko na actually wala kasi kakatapos lang ng land tour ko, ganun. Tapos sabi niya na nagpaplano daw siya na mag-boxing dito sa Siargao. Tapos sabi niya na, "Tara, sama ka." Sabi ko, "Boxing? Mukha ba akong si Manny Pacquiao or something?" Like nanggigigil din. Sabi ko, boxing talaga? Sa dinami-dami ng activities na imbento sa mundo, yung boxing pa talagang iba pa. Sabi ko sa kanya, nagpalusot na lang ako, sabi ko na actually medyo pagod kasi ako kasi kakatapos na ng land tour, ganyan. Sabi ko gusto ko muna magpahinga. Pero yung totoo guys, boxing talaga. Di ba? Kung gusto mo lang naman din akong saktan, kuya, wag mo na akong saktan sa pagbaboxing sa ibang paraan, like saktan. Joke. Tapos sabi ko na, ayun nga, parang pagod ako. Tapos parang sabi ko lang, kailangan ko makawala dito kasi parang eager talaga siya. Parang pinupush niya na, "Tara, masaya yun," ganyan. Sabi ko na hindi talaga. Tapos pumunta ako sa may CR. Sa labas kasi yung CR, nagtoothbrush ako. Tapos naka-topless pa kasi ako nun, di ba? Kasi nakagaling ko lang sa land tour. Tapos sumunod na naman siya sa CR, nagtoothbrush din siya. Tapos sabi ko, shit, nandito na naman tong batang to. Tapos di katapos na mag-toothbrush, inaano niya na, sabi niya, "What's your name again?" Sabi ko na, "Marvin." Tapos ang pangalan niya is Alfie. Yan si Alfie. Sabi niya, Alfie, na from England nga daw siya, ganyan. Tapos inaano niya talaga na parang ayaw mo talaga mag-boxing, ganun. Bro, nakakalalaki ka na parang wag mo naman akong ginagano na parang boxing kasi although magaling naman ako sa mga ganyan, suntukan or basag ulero, ganyan, basag ulo, pero boxing talaga bro, like pwede naman tayong like food trip. So yun, nagmamadali na lang ako mag-toothbrush para makaiwas ako. Alam mo yung gusto mong iwasan yung topic. So nagmamadali ako mag-toothbrush kasi grabe naman yung boxing. Pwede namang jogging, ayan, okay ako sa ganyan, takbuhan or biking, volleyball, sige, kakayanin ko na lang. Pero boxing talaga, sa lahat ng sports sa mundo, ipababoxing mo talaga ako. Gigigil ako. Paano kaya kung tumuloy kami sa boxing, no? Kasi medyo gwapo kasi, tas parang matangkad, alam mo yun, tas bata, tas maganda yung katawan. Pag magsusuntukan na kami, parang wag mo akong sasaktan na, tas parang pag natamaan ka dito, parang aray, my God, dito naman, nakakainis ka. Tas pag ako naman, kasi syempre ako na yung susuntok, parang
Alam mo, ayaw talaga kitang saktan. Pero, ang hit mo naman, ganyan. Ayaw sumuntok, parang bigla ka na lang nanggigil. Ang cute mo naman, ba't mo naman tayo nag-boxing? Tapos parang siya seryoso siya. Aray bro, ang sakit. Tapos magtatampo ka. Kasi naman, bakit mo naman ako sinasaktan? Tapos pag natamaan ka ulit, parang hindi ka ganun. Kaya parang pabebe ka na jowa na parang lambingin mo ako. Lambingin mo ako. Sobrang sakit ng ginawa mo sa akin. Pag hindi mo talaga ako nilambing, mag-walk out ako dito para pagalitan ka ni coach. Sabihin ko, coach, ang sakit ng ginawa niya dito. Muntik pa maano yung dito ko. Parang boxing kayo ng boxing, tapos habang tumatagal, ano ba, ba't lagi mo na lang akong sinasaktan? Ano ba talaga tayo? Niyaya mo ba ako mag-boxing dito para saktan mo ko? Or hindi lang, okay. Guys, yung asawa ni Ave Lovinit, ay, si Ave, di ba yung vlogger? Napapanood ko yun si Ave, idol ko yun. Di ba asawa na siya? Yung foreigner na asawa niya. Ayun, ay, andito siya. No? Okay, so back na tayo dun sa boxing. Tapos sasabihin mo ba siya, niyaya mo lang ba ako dito? Kasi kapag niyaya ka, di ba, syempre, alam ko naman na straight yung tao. Nagjo-joke lang ako, ha. Straight si kuya. Pero syempre, kunyari, mag-overthink ako. Mag-overthink ako na gusto niya ako kasi niyaya niya ako. No? Tapos parang, alam mo, I spent my time here instead na nagfo-food trip ako. Pinili kita. Tapos ito yung igaganti mo sa akin. Ano ba naman yung parang pasiyahin mo na lang ako ng konti tapos biglang ihahag ka niya. I'm so sorry bro. Tapos parang sira. Okay. Alam mo kung ano-ano na naman naiisip ko. Kulang lang to sa pagkain guys ha. So maghahanap lang tayo. Medyo wala kasi sa mismong General Luna na busy street yung hotel namin no. So kailangan ko pa maglakad ng konti. But ayun. Siguro mga 15 minutes na lakad to. Okay na yan para gutom tayo. Andun kasi, although may mga restaurant naman dito pa isa-isa, pero doon kasi sa parang General Luna yung as in sunod-sunod yung restaurants. Shinglais, may mga ano pala dito, laundry din. If ever maglo-long stay kayo, may mga pa-laundry naman si Mayor dito. Nandito na ako sa parang pinaka-main na General Luna area, no? Dito na yung tabi-tabi yung mga restaurants, ganyan. The more busy part of Siargao. Saan kaya tayo kakain? Marami akong nabasa na where to eat in Siargao, pero marami namang option dito. Parang kung ano na lang sigurong makita natin. Ay, ito na lang guys, parang nakikita-kita ko to sa social media. Corvada. Parang sikat din siya na kainan. Guys, mag-Corvada na lang tayo. Parang nakikita-kita ko to sa social media. Sana masarap. Pero kasi pag Corvada minsan masakit. Charot. So, tara, pasok tayo doon. Sorry guys, hindi ko nadala yung microphone ko. Maingay ba? Naririnig nyo ako eh. Ay, tama ba? Maingay eh, naririnig nyo ba ako? Mali pa yung sentence construction ko. Corvada. Ang daming tao, nahiya ako. So yan, mga Filipino food, okay. Hello. Mag-hi ka sa vlog. Hey guys. Sure ko. Sama ka muna sa vlog. Hello. Hi, diba? Yan guys, mga Filipino dishes, lumpiang Shanghai, calamari, chicken adobo. Ay, Diyos ko. Na-miss yung Philippines. Na-miss ko rin. Ay, may mga chicken pa. Ano kaya dito? Curry. Ay, sorry na. Sorry. Isang sistema nila dito, di ba, order ka lang doon ng marami kasi doon, di ba? Pipili ka lang ng order mo, tapos pipicturean mo yung order mo, tapos pagbabayad ka mamaya, papakita mo lang yung picture. Medyo marami pa rin serving, hindi ko alam kung magkano. Mamaya pa natin malalaman yung presyo, pero in-order ko yung rice na may egg, sumorder ako ng afritada. Marami pala yung afritada. Actually, mabubusog ka na dito eh. Tapos isang chicken wings, and then akala ko parang ano to, akala ko shrimp. Hindi pala siya shrimp. Akala ko parang hinindong shrimp. Ano ba to? Hindi pala siya shrimp. Akala ko shrimp. Parang mga bilo-bilo na may sauce. Okay.
Kaya naman natin. Ay! Fritada. So, nare-ready niyo ba ako guys? Nakalimutan ko yung microphone, sorry. Rice with egg plus fritada. Let's go. Sarap din yung chicken. Cheers. Kumakain din ba kayo ngayon? Cheers tayo. Go. 1, 2, 3. Cheers. Hindi natin na-cheers yung chicken. Cheers. Ang heavy ng dinner ko. Alam niyo, nasa Europe ako, parang nakokontrol ko na yung pagkain ko, tapos medyo pumapayat na ako. Nung umuwi ako sa Pilipinas, lakas ko na naman kumain. No? Ang sarap kasi kumain ng kanin, tapos yung mga lutong bahay, no? Mga pagkain sa bahay. Kailangan ko na namang magbawas kasi napapadami na naman yung kain. Kung ayaw niyo ng mga lutong bahay, meron din pala silang mga barbecue dito, oh, sa Corvada. So pwede kayong order dyan, no? Ha? Wala. Sweet 60. Guys, pinakita mo lang yung picture ko. Pinakita mo lang yung picture ng food. Tapos, ang bill, 360 pesos. Akala ko ang dami ko nang kinain. Tapos nakita ko yung mga kinakain ng mga foreigner. Grabe ga, yung plato nila parang ganun. No? Tapos naka pa sila topless. Pero ang gaganda ng katawan. Grabe yung metabolism nila. Sana all. Or minsan kasi mga bata pa. Tapos mga, ay malalaking tao din kasi sila, no? So kahit marami silang kinakain, nadidistribute sa different parts of their body. Tapos very active pa yung mga foreigner, no? So natutunaw lang din yung mga kinain nila. Pero ibang level. So I think Corvada isa sa mga option kung gusto nyo ng kumain ng malaking serving, and for a Siargao price, it's still affordable. It's still reasonable, no? For prices in Siargao kasi medyo mahal din talaga yung mga restaurants dito. So yan, if gusto nyo guys nang hindi kayo yung busog na busog talaga kayo, pwede nyo i-consider Corvada. Parang gusto ko namang mag-dessert. Ang dami na nakain, no? Magdi-dessert pa. Ay, pero hindi ko naubos yung yung kinain ko kasi masarap yung chicken, masarap din yung afritada. Yung isang binili ko, yung parang akala ko kasi prawn, akala ko shrimp siya na parang tinanggalan yung balat, tapos nilagyan ng tomato sauce, ganun. Hindi pala, para siyang bilo-bilo. Alam niyo yung bilo-bilo, tapos may tomato sauce. Parang weird sa akin na bilo-bilo tapos may tomato sauce. Kasi usually ang bilo-bilo, 'di ba, sa ginataan. Usually matamis dapat siya, 'di ba? Bilo-bilo. Pero parang dessert siya na nilagyan ng tomato sauce. So medyo weird sa akin 'yun. Is merong shop dito na Halika yung pangalan. Meron silang gelato. Parang gusto ko mag-gelato. Deserve ba natin? Gelato coffee. Tara mag-gelato nga tayo dito sa Siargao. Hello. Anong bestseller niyo dito, kuya? Ito pala. Ito yung nagbabasa. Salted caramel. Sige, yan na lang. Parang gusto ko yung salted caramel Oreo, kuya. Pwede po yung mag-3 flavors, sir. Pwedeng tatlo? Yes po. Sige, gusto ko yan. Isa yon, isang mango float, tsaka isang ubi cheese. Mango float, tsaka copper float, sir. Ha? Copper float. Ano? Pinaka-copper. Anong mas maganda? Cone na lang. Dalawang flavors lang po. Ha? Dalawa lang. Pag cone, dalawa lang? Ay, pwede po. 3. Magkano lahat kaya? Magkano? 250? Oh, ew. Thank you.
Yan na guys. Thank you so much. Eh muna kayo. Hindi, joke lang. Hey guys, pwede kayo mag-choose ng 3 flavors. 250 pesos to. So, ang pinili ko yung mga bestsellers lang nila. Salt caramel, ubi cheese, and mango something. Mango float. Sige, tikman natin isa-isa. Start tayo sa salted caramel. Salted caramel na may Oreo pala. May Oreo. Ube? Sarap. Okay. Mango. Flavorful ang mango ha. Favorite? Siguro salted caramel. Medyo mahilig ako sa ganung lasa na salted caramel. Ang hirap no kasi nakatry ako ng gelato sa Italy. So nahihirapan akong magsabi. Pero sige, itatry ko na yung standard ko sa Philippines, no. I think masarap naman siya. Masarap siya for a Philippine standard, no. I'm not sure if 250 is mahal, pero you have 3 flavors naman. But for me, yung parang masasarapan talaga ako yung itong salted caramel. Ubi cheese. Medyo nakukulangan ako sa lasa ng ubi and sa lasa ng cheese. Mango is medyo flavorful pero hindi ko malasahan na parang fresh mango siya. I'm not sure if it's parang flavoring lang na mango. Yung sa Italy kasi, I know wrong tong ginagawa ko na parang kino-compare ko sa Italy. Yung gelato kasi sa Italy, kung ano yung fruit na sinabi mo or flavor, yun talaga yung malalasahan mo. But for me, this one, yung coffee caramel is yung favorite ko. Mango and ubi cheese, I'm half-hearted. But they're not bad. Ay, may mangga. Okay. May natikman akong fresh mango. Last one ka. I'll give this mga 8 to 8.5 out of 10, yeah. I think you should still try. Yeah, pag nandito kayo, you should still try it. Lalo na ang init ng panahon. Masarap to. So guys, biglang nag-brown out dito sa Siargao. Tingnan nyo. Ang dilim. Yung mga may ilaw lang siguro yung mga generator. Medyo natatakot ako kasi yung sa hostel namin mainit pag walang aircon. Kasi ang hostel namin in-on lang nila yung aircon from 7 PM hanggang 10 AM. So pag tumatambay ako doon ng hapon, ng init, sabi ko nga, oh my gosh, pag walang aircon ngayon, para tayo matutulog guys. Sa labas tayo matulog, doon sa may common area. Gusto ko sana maglakad kaso ang dilim. Yung ilaw, may mga ilaw yung iba pero parang generator na lang yata yan. So, ganyan. So yun guys, thank God bumalik na yung ilaw dito sa isla. So, I think maglalakad na lang ako pa uwi. Medyo malayo yung hostel namin sa Kabiasda ng General Luna. Mga 15, parang 20 minutes or 30 minutes yata. Basta medyo malayo na walk. But, wala, gusto ko lang talaga mag-walk kasi nga medyo marami ako nakain. Pwede kayo mag-rent ng motor. So, sobrang convenient kung may motor kayo. Pero hindi pa ako nag-rent kasi nga lagi naman ako may tour and then sa gabi, parang gusto ko lang maglakad. Kasi pag may motor ako, mapo-force ako na hindi maglakad. Siguro sa last full day ko, wala na kasi ako itinerary sa day 5 ko. So, baka mag-rent na ako ng motor para masulit ko rin. And then, that's it. Actually, habang naglalakad ako dito, marami mga ganap dyan guys. For example, may mga hostel dyan na open to the public. Hostel na may bar, may ganun restaurant. Tapos naglalaro-laro sila mga strangers. Tapos if you want to meet other strangers, other AFAMs, may mga ganun dito. Or marami din namang mga nightlife, like bars. Pwede kayo magpunta doon. But pagod na yung tito nyo. Nararamdaman ko talaga na tumatanda na ako kasi parang tinatamad muna ako magna-nightlife ako sa last night ko na siguro.
Kasi bukas maaga yung tour ko, 7:30 AM. So, pahinga na lang siguro ako para hindi tayo pagod bukas. Pero nung kabataan ko, kahit 7:30 yung tour ng umaga, pa-party pa rin ako yan hanggang mga alas 2, alas 3, ganun. Hindi uso sa akin ang mapagod ng mga bata ako. Pero ngayon talaga nararamdaman ko na pahinga na lang ako. Sign of aging. Magpa-party naman ako. Grabe kayo sa akin. Magpa-party ako siguro sa last night na. Yung parang wala na akong iisipin na tour kinabukasan. Para kahit mapuyat ako ganun, walang matatamaan na schedule. But for now, siguro I'm just gonna walk to my hostel. Kaya lang naman guys, ang Siargao. Actually, maraming ganap dito sa General Luna. Hindi naman kayo maubusan ng ganap. Siguro kung may mga kasama ko na friends, magkakaroon ako ng lakas na loob na sumali dun sa mga games with strangers, ganun. Pero parang nahihiya din ako makipag-game na ako lang mag-isa. Kaya ko kapag Asian, pero pag mga Western kasi mga tao dito, yung parang mga, yo, what's up, man? Hindi ko kaya, bro. Sana pag uwi ko, wala pa si Alfie. Baka nandyan na naman si Alfie sa kwarto, tas, hey bro, you know what? The boxing was so nice. You should join me tomorrow. Let's boxing. Sana wala pa siya sa kwarto. Baka yung topic na naman namin boxing. Buti na lang may taklob naman yung bunk bed. So pagpasok ko, tatakloban ko na lang agad. Ayaw makipag-socialize, no? Sige na, yun lang guys. Maraming salamat. Tomorrow mayroon tayong another activity na gagawin dito. Magbisita tayo sa mga different islands near Siargao. So I'll see you again tomorrow and maraming salamat. Bye bye Siargao. Oh, no. Yes. Hello, guys. How's it? That's it. You're from England, right? Yeah. I was actually filming earlier, like just some random stuff. I did some land tours and stuff like that. Alright, Marvin, sama ko. This one. Cheers, man. Oh, you're doing quite well. But yeah, but I'm doing vlogs here in the Philippines. I usually travel and then... Okay, yeah. No, you're doing well, though. So yun guys, sakto pagpunta ko nandito pa siya. Nagaya nga siya sila sa labas, magbibingo-bingo yata. So sabi ko may gagawin pa ako, mag-edit ako, ganun. Anti-social. Sabi niya see you mamaya. I'm not sure kung makakalabas pa ako or parang tinatamad na ako. Parang gusto ko na lang matulog, but let's see. But ayan, ngayon na yung totoong babay. Kanina joke na babay lang yun. Bye guys, see you in the next one. Sa pawan. Hey guys, may mga namit tayong viewers. Welcome to Siargao. Hello po!